Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Naku, matindi. Nakakakilabot itong ating tatalakayin tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Lumalabas ho, itinuturo na may alam ang asawa ni Police Major at ito po ang kahindik-hindik. Sumugod bigla diyan ho mismo sa bahay ni Catherine Camilon at sinugod ang nanay ni Catherine Camilon nitong asawa ni Police Major. Mga kaibigan, ito po ang ating tatalakayin, laman ng video na yan, at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala kapag may pagkakataon po kayo. Kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po akong tuklasin, alamin ang pagsugod sa bahay nitong asawa ni Police Major at kinumpronta itong nanay ni Catherine Camilon. Naku po, laman ng video po na yan. Panoorin po natin ito. May 30 po, meron pong nagpunta po sa amin na isa pong babae at isa pong lala. Ang pakilala po hindi po pinakilala ng babae kung sino siya. Ngayon gusto kong magpasalamat sa pamilya ni Catherine kasi andito sila sa akin ngayon. Medyo mabigat po ang kaso na to. Tutulong po ako sa paraang alam ko. Matagal na rin na nawawala si Kat. Madami po kasi talagang nagtag sa akin about sa kanya. Naalala ko po yung case ni Jovelyn Gallieno, yung doon sa Palawan. Alam niyo rin po ba yun? Gagawin din po namin ngayong araw na to ang pagtawid. Sa pinakita sa akin dito, this is travel in distance or paglalakbay. Sa pinakita ng baraha, malinaw na maaaring itinago, ibinyahe siya. Yan. So, may sharp object ito, 7 of hook dark, so sa pilitan. Yan. Kung mapapansin nyo rin, mas lamang ang itim kaysa pula, ibig sabihin na hindi talaga siya okay. Maaaring itinago sa madilim na lugar. Basta ito po, ang flower po kasi pag nahanginan change of direction. So, ibig sabihin, hindi lang isang lugar ang pinagdanan sa kanya. Bago na wala yung kapatid mo, may gulo na bang nangyari? Wala po. Walang umano sa inyo, walang nag-message sa kanya. Bali July 30 po, meron pong nagpunta po sa amin na isa pong babae at isa pong lala. Ang pakilala po hindi po pinakilala ng babae kung sino siya. Ang sinabi po niya, yung kasama niya pong lalaki na anak daw po noong tatay noong suspect. Nung parang karelasyon ng kapatid mo. Pero, napag-alaman po namin na yung babae ay asawa po nung suspect. So, ito kasi is merong tinatawag na trouble na pinakita na dito. Nanay. So, pumunta sa bahay niyo mismo? Opo. Sino nakaharap niya, ikaw? Bali, ang nanay ko po. Nakausap mo directly, mother? Bali, nandoon po ako, nakikinig lang po ako sa usapan nila, pero sinilip ko po yung mga tao na yun. Kasi ito trouble na, May pagsiselos po kasi dito, third party involvement. Nakakulong yung anak niyo ngayon. May alam yung babae. Ayan. Nagtataka lang ako kasi bakit nagkakaroon pa ng privilege yung suspect? Hindi ba siya kinulong ngayon? Hindi po.
Bali, nasa restrictive custody po siya ng PNP. Nakakapagtaka kasi pag ang normal na mga suspect, pag once na is kinukulong agad. Pero ito may mga pribilehiyo pa siyang nagagawa. So, ibig sabihin, malaya pa siya nakakagamit ng cellphones, na malaya pa siya nakakapanood ng TV. Mother, kung mapapansin niyo, may harang, ibig sabihin talagang until now, tinatago pa siya. Tingnan natin. Natatakot ako kasi dito, malinaw na pinapakita ng mga baraha, lalakasan ko yung loob ko ngayon para sa pamilya nila. Ang laban ng pamilya nila is laban ko rin. May emperor kasi dito, so ibig sabihin, may magko-cover up or may magpo-protection doon sa suspect. Mother, kahit anong mangyari, huwag niyong iusog ang laban, ha? Ano ito? Pera. Pinakita dito is bird. No? Ano ba ang feature ng bird? Sila ang nagbibigay ng... Kung mapapansin nyo, Mother, ano ba ang ibon dati? Sa unang panahon. Sila ang nagbibigay mensahe. Di ba tinatalian ng ibon? Opo. Tapos, naghahatid ng mensahe. Ibig sabihin, may exchanging of messages ito. Ibig sabihin, hanggang ngayon, may communication siya doon sa pangyayari. Yung pang-spray. Puro pera. Tingnan ito. Ano pong... Kasunduan. Lumabas sa nakaraan. Naalala mo to? Hindi. Ito pa. Naalala mo yan? Ang pagbagsak. Ito ay sa ngayon sa pinapakita sa akin. So, ang nangyayari pala, ibinyahi si Kat ng madilim or madaling araw. Yan. Tapos, kahit hindi talaga siya makatakas, it's because of may armado, may dalang mga armas yung humawak sa kanya. So, kung mapapansin dito, merong baback up talaga. Okay? So, lakasan niyo yung loob niyo. Magpapasalamat ako ngayon kasi walang death na pinakita. So, ang taas ng chances na maaring itinago si Kat sa isang gusali, isang bahay, isang lugar. Sa pinapakita sa akin ng mga baraha, may nakita akong kulay puti na bahay. And Tanawan, Laguna. So, may nakita akong lugar sa Laguna. Pero, may nabasa akong lugar na Tanawan. Gaano kalayo yan sa inyo? May nakita akong isang lugar, ate. May nakita akong lugar na Tanawan. Nabasa ko parang Tanawan. Tapos bahay na may hindi tapos yung pintura pero may touch of white. Tapos sa likod parang may saging na tanim. Okay, alright. Naku po, nakakakilabot. Matindi. Shoutout at maraming salamat, Madam J. Costura. Ipahintulot po muli ang paggamit ng inyong video clips. Suportahan po natin yan, Ma'am J. Costura. Okay. Naku po.
Talagang marami. Malapit na ang Pasko ay padagdag ng padagdag ang nabibisto po natin tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. But wala pong konkretong sagot ang PNP dito. Kung ano na nga ba ang tunay ng katayuan ngayon nitong si Catherine Camilon. Kaya dito muna tayo magbabatay, mga kaibigan, sa ruling ng video na pinakita ko po sa inyo na hango po dito sa magaling na binabasa niya ang nangyayari sa isang tao gamit ho itong kanyang mga kagamitan na kakaibang talento. That's why nandiyan po malinaw ang sinabi. I-highlight po muna natin dito ay lumabas sa kanyang pagbasa doon sa tinatawag na card niya ay mayroon trouble. Mayroong nangyari na nga po ay pangyayari na hindi ka nais-nais na pumapasok doon ho yung relasyon. At tinuturo nga po dito ay ito asawa ni Police Major. Datapwat sa puntong iyon ay nabanggit ito ni Ma'am G. Costura na mayroon bang trouble na nangyari kasi lumalabas sa pagbabasa niya dito sa kanyang card ay may pangyayari na hindi ka nais-nais. Subalit hindi ho nakatiis itong kapatid ni Catherine Camilon na diretsahan sinabi niya na sumugod sa bahay nila itong asawa ni Police Major noon buwan ng July. Hindi pa nawawala itong si Catherine Camilon noon. Ang nakaharap ng asawa ni Police Major ay itong nanay ni Catherine Camilon at habang sila ay nag-uusap ay pinapanood naman nitong kapatid ni Catherine Camilon. Kaya alam niya ang buong pangyayari at hindi nga nagpakilala na ito ay asawa ni Police Major bagkos nagpakilala ito ay anak ni Police Major. But nung bandang huli na ho ay nalaman nila na ito pala ay asawa ni Police Major. Maliwanag po mga kaibigan na mismo na ito ang nagsiwalat kapatid ni Catherine Camilon na nabasa rin po ni Jake Costura na mayroon talagang nangyaring ganon at pinatunayan nitong kapatid ni Catherine Camilon. Ang punto de vista po natin mga kaibigan dito sa tinatalakay natin ito. Bakit hindi ho ito naiimbestigahan? Diyan po ng PNP kung sino man umahawak dito sa kaso na ito kay Catherine Camilon. Bakit hindi ho ito iniimbestigahan? Ito po ay hindi kamaritisan. Karapatan po, trabaho ng isang investigador. Ang mangala po ng kaliit-liitan, pag-gather na ebidensya, laban ho tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Bakit hindi ho ito iniimbestigahan in relation tungkol ho dito sa pagkawala ni Catherine Camilon, ang asawa ho ni Police Major, kahit ito po ay nangyari noong pong hindi pa nawawala si Catherine Camilon. Ang pagsugod dito ho sa bahay ni nanay na Catherine Camilon upang hanapin. Siguro hinahanap si Catherine Camilon ay wala naman doon. So ang nakausap pa yung nanay, mga kaibigan. Hanggang ngayon po ay wala pang nagkakaroon ng ikangay malinaw na pag-iimbestiga dito po. Sa lalo na po, hindi lang po si G. Costura nagsabi dito na noong pa man ang ating kinahukulan ay tinanim na sa limot na mayroon di umano na alam ang asawa ni Police Major sa pagkawala ni Catherine Camilon. But hanggang sa social media lang po nila sinasabi
dapat imbestigahan ho. Bakit hindi ho iniimbestigahan? Nabaon na ho sa limot, mga kaibigan. Hoy, gising kayong mga nag-iimbestiga kayo. Dito kay Catherine Camilo na kaso, ano na po ang latest update? Ay kayo po ay pinasusweldo ng taong bayan. Kayo po ay kumukuha ng limpak-limpak na pera, lalong-lalo na po itong matataas ang ranggong ito sa pamamagitan ng buwis. Taong bayan ho ang nagpapasweldo sa inyo. Sana naman ho, magserbisyo po kayo ng tunay at tapat. Yung pong ika nga po ay aktibo masigasig. Huwag po niyong intayin. Ang ika nga po yung mga utos ng taong bayan. Huwag niyo na pong intayin ang mga komentaryo, public opinion, para lang po kayo ay gumalaw. Diyan po kayo, mga nag-iimbestiga dito kay Catherine Camilo. Dahil ang dami niyong pangako sa social media na kami po ay mga batayan sa ruling ng video na tinatalakay namin na hanggang pangako lang po kayo. Lalong-lalo na po itong tagapagsalita ng PNP na si Colonel. Ang galing magsalita ho sa harap ng camera. Alalahanin nyo, on the record ang mga pinagsasabi nyo. Ba't pinalalampas nyo lang ho dito sa tainga kung saan pupunta? Ba't yung aksyon ay wala po? Kaya't huwag po natin sisihin, respeto po natin kung ang ating mga nabibiktima ng anumang hindi maganda sa ating lipunan, katulad po nitong anak ito pong nanay ni Catherine Camilo ay lumapit na po dito kay G. Costura. Wala pong ibang malapitan na. Sana naman po makuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Okay, alright. Maraming salamat po. Nako, bitin na naman tayo. At abangan po ang latest update kay Catherine Camilo muli. Buhat naman galing sa PNP kung makakakuha po tayo. Ang problema natutulog sa pansitan, gising! Hindi lang ako nagigising. Ang dami ho nagbibigay ng public opinion na ginigising ang kapulisan dahil natutulog na po ang kaso ni Catherine Camilo. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.